Naghanap ng tubig ang Pandaba. Habang lumalakad papasok sa kagubatan, napagod at nauhaw ang mga Pandabas. "Magpahinga tayo dito," sabi ni Yudhishthira. "At ikaw, Nakula, maghanap ka ng tubig." Naghanap si Nakula at nakakita ng isang lawa at nagsimulang uminom. Bigla siyang nakarinig ng isang boses na nagsabi, "Huminto ka!" Wala siyang nakitang tao. Isang tagak lang ang naroroon. "Huminto ka!" ang sabi ulit ng tagak. "Kailangan mong sagutin ang aking tanong bago ka uminom." Ngunit dahil sa tindi ng uhaw ni Nakula, hindi niya mapigilan ang kanyang sarili. Uminom siya. Pagkatapos siya'y namatay. Nang hindi bumalik si Nakula, inutusan ni Yudhishthira si Sahadev na siya naman ang maghanap. Nang hindi rin bumalik si Sahadev, ipinadala ni Yudhishthira si Arjuna. At nang hindi rin bumalik si Arjuna, ipinadala niya si Bhima. Pagkatapos, si Yudhishthira mismo ang pumunta sa lawa at nakita niyang nakahandusay ang kanyang mga kapatid. Wala nang buhay. Napaluha si Yudhishthira nang makita ang kanyang mga kapatid na patay. Yumuko siya upang uminom, nang biglang nagsalita ang tagak. "Sagutin mo muna ang aking mga tanong bago ka uminom," ang sabi ng tagak. Hindi tulad ng kanyang mga kapatid, sumunod si Yudhishthira. "Itanong mo na ang iyong mga katanungan," sabi niya. Bigla ang tagak ay nagbagong anyo at naging isang makapangyarihang yaksha. "Ano ang mas mabilis kaysa sa hangin?" tanong ng yaksha. "Ang isipan," sagot ni Yudhishthira. "Ano ang mas marami kaysa mga damo?" tanong muli ng yaksha. "Ang ating mga kaisipan," sagot ni Yudhishthira. "Sino ang laging naglalakbay ng mag-isa?" tanong ng yaksha. "Ang araw," sagot ni Yudhishthira. "Anong kaaway ang hindi nakikita?" tanong ng yaksha. "Ang galit," sagot ni Yudhishthira. "Anong nakukuha ng isang taong marunong makipag-usap?" tanong ng yaksha. "Ang isang taong nagsasalita ng kaaya-aya ay minamahal ng lahat," sagot ni Yudhishthira. "Ano ang nakukuha ng isang matalino?" tanong ng yaksha. "Ang isang maingat na tao ay nakikinabang ng higit pa sa kanyang mga gawa," sagot ni Yudhishthira. "Anong nakukuha ng isang taong maraming kaibigan?" tanong uli ng yaksha. "Ang taong may maraming kaibigan ay namumuhay ng masaya," sagot ni Yudhishthira. "Anong nakukuha ng isang taong mabuti?" tanong ng yaksha. "Ang isang taong may magandang asal ay nakakamit ng masayang kalagayan sa susunod na mundo," sagot ni Yudhishthira. "Anong katotohanan?" tanong ng yaksha. "Ano ang sorpresa? Ano ang tamang landas? Sino ang tunay na masaya? Sagutin mo ang lahat ng ito bago ka uminom." "O ambisyosong nilalang, ang masaya ay ang taong namumuhay na may kinakain sa kanyang sariling tahanan. Sa pagdapit ng araw, sa ika-6 na oras ng araw na iyon, siya ay makapagpapahinga sa sarili niyang tahanan at hindi naninirahan sa ibang bayan. Araw-araw hindi mabilang ang mga nilalang na pumupunta sa tahanan ni Yama, ang Diyos ng kamatayan. Ngunit ang mga natitira ay naniniwala sa kanilang sarili na wala silang kamatayan. Ano pang mas nakakagulat kaysa dito? Ang mga argumento ay hindi nagdadala sa tiyak na mga konklusyon.
Wala kahit isang pantas na ang opinyon ay tinatanggap ng lahat. Ang katotohanan tungkol sa reliyon at tungkulin ay nakatago sa mga yungib, kaya iyon lamang ang landas na tinatahak ng dakila. Nagpatuloy ang mga tanong at nasagot lahat ni Yudhishthira. Magaling ang iyong mga sagot, sabi ng yaksha. Maari mong buhayin ang isa sa iyong mga kapatid. Pumili ka. Agad na sumagot si Yudhishthira sa yaksha. Hayaang mabuhay si Nakula. Nakapagtataka ka, sabi ng yaksha. Siya ay anak ni Madri at ako ay anak ni Kunti, sagot ni Yudhishthira. Dapat mabuhay ang mga anak ng parehong ina. Tunay kang matuwid, sabi ng yaksha. Bubuhayin ko ang lahat ng apat. Nagtindig ang apat na pandaba. Nagtaka sa makapangyarihang yaksha na nakatayo roon. Pagkatapos, nagbago ang anyo ng yaksha. Sa kanilang harapan, si Yama, ang Diyos ng Dharma, at ang ama ni Yudhishthira ang lumitaw. Noong una, sinubukan kita, aking anak. Sinubok kita at magaling ang iyong ginawa. Ibibigay ko sa inyong 5 ang aking mga pagpapala.